May mga mensaheng dumarating sa atin na parang isang hindi nakikitang simoy ng hangin. Baka napindot mo ang videong ito dahil sa kuryosidad, pero sa totoo, hindi ito nagkataon. May isang tawag na tumatawid sa panahon, isang tahimik na tinig na ngayon ay humihila sa iyong puso. Ang pamagat ay parang misteryo. Huwag sabihin kanino man, makinig ng 2 minuto at makikita mo ang perang darating. Pero hindi ito basta isang nakakabighaning linya. Isa itong karanasan ng pananampalataya na naranasan na ng milyon-milyong deboto sa loob ng maraming taon sa pamamagitan ng isang simpleng tao, ngunit puno ng Diyos, si Padre Pio ng Pietrelcina. Ang videong ito ay hindi tungkol sa mga magic formula o mga walang kwentang pangako. Ito ay tungkol sa tunay na pakikipagtagpo sa pananampalataya na kayang baguhin ang buhay, kasama na ang mga bagay na tahimik na bumibigat sa puso, ang pera, ang kabuhayan, ang dignidad. Ang dasal na maririnig mo rito, maikli pero malalim, ay maaaring maging isang susi sa espiritual na buhay na magbubukas ng mga pintuang dating nakasara at magdadala ng biyaya sa mga lugar na puno ng kakulangan. Isipin mo ang isang taong hinintay ng utang, mga gabing hindi makatulog, mga bill na parang dumarami araw-araw. Isipin ang isang ina na tahimik na itinago ang mga bill para hindi mag-alala ang mga anak, o isang ama na nagpapanggap na okay lang kahit sa loob-loob ay nahihiya dahil hindi niya kayang buhayin ang pamilya. Ang tahimik na sakit na ito ay mas karaniwan kaysa sa iniisip natin. At ito ang klase ng pagdurusa na inialay ni Padre Pio sa kanyang buhay ng dasal. Ang maririnig mo rito ay inspirasyon mula sa kanyang buhay, sa kanyang makapangyarihang pamamagitan at sa misteryo ng buksan mo. Isang salitang umalingaw-ngaw mula sa mga ebanghelyo at naranasan ng mga tao na nakaranas ng hindi maipaliwanag na pagbubukas ng pintuan sa pananalapi at espiritualidad. 2 minuto ay parang maikli, pero kapag idinasal ng may tunay na pananampalataya, maaaring ito ang simula ng pagbabago ng buong kwento ng buhay mo. Sa video na ito, mauunawaan mo kung paano gumagalaw ang langit kapag inilalagay ang pananampalataya sa aksyon. Pag-uusapan natin ang mga tunay na milagro, mga kwento ng pagbabago, at kung paano ang maikling dasal ngayon ay maaaring maging simula ng bagong yugto sa buhay mo. Hindi nangako si Padre Pio ng madaling kayamanan, pero maraming deboto ang sumaksi, mga pinto ang nabuksan, mga trabaho ang dumating, mga utang ang naayos, at mga hindi inaasahang tulong ang lumitaw kahit parang wala ng pag-asa. At ito ang sikreto. Huwag sabihin kanino man, itago sa katahimikan, idasal ng buong puso. Dahil may mga milagrong ipinapanganak sa lihim at namumulaklak sa tamang panahon. May mga biyayang lumilitaw lamang kapag dinidiligan ng tahimik na pananampalataya. Ito ang sandali para huminga ng malalim at hayaang magbukas ang kaluluwa mo para sa bago. Bago tayo magpatuloy, may espesyal akong imbitasyon. Kung naramdaman mong nagsasalita ang mensaheng ito sa iyo, mag-subscribe sa channel at ibahagi sa comments ang iyong kwento, ang iyong healing o ang iyong pasasalamat. Ang espasyong ito ay ginawa para ang karanasan mo ay maging liwanag din sa iba. Sa mga susunod na minuto, sama-sama tayong lulundag sa buhay ni Padre Pio, sa mga kwento ng pagkakaroon ng kabuhayan at higit sa lahat sa dasal na maaaring magbukas ng mga nakasarang daan sa buhay mo. Ihanda ang puso dahil ito ang maaaring maging pinakamahalagang video na mapapanood mo ngayon. Kapag pinag-uusapan natin si Padre Pio, imposibleng ihiwalay ang kanyang buhay sa salitang milagro. Hindi lang mga pisikal na milagro tulad ng pagpapagaling sa mga sakit na hindi maipaliwanag ng medisina, kundi pati na rin ang mga konkretong milagro sa pang-araw-araw na buhay, mga bayaring hindi inaasahang nabayaran, mga trabahong biglang dumating, mga solusyong lumitaw kahit wala ng pag-asa. Ang mga nakasalamuha sa kanya ay nagsasabi ng isang nakakamanghang bagay,
parang may daladalang susi si Padre Pio sa kanyang tingin. Dumarating ang mga tao sa kanya na halos hindi makahinga sa sobrang bigat ng problema, pero umaalis silang magaan, may tiwala at nabago. Hindi dahil nangako siya ng instant na kayamanan, kundi dahil ginigising niya sa puso nila ang pananampalataya na umaakit ng biyaya. Sabi niya na magtiwala sa Diyos, magtiwala at huwag matakot. At ang tiwalang iyon ay sapat na para mabuksan ang mga pintuang dating nakasara. Ano nga ba ang ibig sabihin ng makita ang perang darating? Hindi ito tungkol sa magic na biglang may mga barya na hulog mula sa langit, kundi ang tunay na karanasan ng makitang lumilitaw ang mga solusyon sa lugar na dating disyerto. Isang nakalimutang kontrata ang biglang lumitaw, isang hinintay na bayad ang biglang napalaya, isang trabahong tinanggihan noon ay muling binuksan, isang mabigat na utang ay naayos. Ang mga nakaranas nito ay alam, kapag tumindig ang pananampalataya, ang imposible ay nagsisimulang gumalaw. Dito nagiging napapanahon ang misteryo ng buksan mo. Sa Ebanghelyo ni Marcos, sinabi ni Jesus ang salitang Epheta at sa parehong sandali nabuksan ang mga tainga, natanggal ang gapos ng dila at nagbago ang buhay ng isang tao magpakailanman. Si Padre Pio sa kanyang matinding dasal ay parang inuulit ang salitang ito sa buhay ng mga tao. Magbukas sa milagro, magbukas sa biyaya, magbukas sa kabuhayan mula sa Diyos. Isipin mo ang isang batang babae na dumating sa simbahan ng San Giovanni Rotondo. Pagod na pagod sa pagbuhat ng responsibilidad ng buong pamilya, lumuhod siya kay Padre Pio at umiyak lang, hindi makapagsalita. Tiningnan siya nito ng tahimik at sa iilang salita sinabi, lakas loob, magtiwala, ang Diyos ang magbibigay. Pagkalipas ng ilang araw, nakatanggap siya ng hindi inaasahang sagot. Isang trabahong hindi niya nakuha noon, pero ngayon ay nagbukas bilang pinto ng pag-asa. Para sa kanya, walang duda, ang maikling dasal na iyon ang naging simula ng kanyang pagbabago. Marami pang ganitong kwento. Mga manggagawa, ina, estudyante, matatanda, lahat sila dumating na may mabigat na puso at umalis na may katiyakan na hindi sila nag-iisa. Ang perang dumating, ang mga solusyong lumitaw ay hindi lang praktikal na resulta, mga palatandaan ito na nagmamalasakit ang Diyos sa bawat detalye ng buhay ng kanyang mga anak. At ito ang mensaheng umuugong sa iyo ngayon. Baka ikaw rin ay may mga nakatagong utang, baka nawalan ka na ng tulog sa pag-iisip ng paraan, baka natatakot kang hindi kayang buhayin ng pamilya. Alamin mo, may buksan mo na inihanda para sa buhay mo. Hindi nagkataon na narito ka ngayon. Ito ang sandali kung saan ang pananampalataya ay maaaring maging susi na magbubukas ng mga pintuang nakasara. Kaya pagdating ng oras ng maikling dasal, gawin mo itong sikreto mo sa Diyos. Huwag ikwento, huwag ipamalita, itago lang sa puso. Dahil may mga biyayang lumalaki sa lihim at namumulaklak sa harap ng lahat. At bago tayo magpatuloy, may isa pang tapat na imbitasyon. Kung hinawakan ng mensaheng ito ang kaluluwa mo, ibahagi sa comments kung ano ang gusto mong mabuksan sa buhay mo. Maaaring isang pagkakataon, isang lunas, isang sagot. Ang salita mo ay maaaring maging spark na magpapasiklab ulit ng pananampalataya ng isang taong malapit ng sumuko. Sa mga susunod na sandali, lalalim pa natin ang mga kwento ng mga nakaranas ng pagbubukas na ito. At makikita mo na ang perang darating ay hindi lang isang talinghaga. Ito ay isang realidad na naranasan ng mga hinintay na maniwala. Sa maraming kwento tungkol kay Padre Pio, may mga partikular na nakakakuha ng pansin dahil sa lakas ng kanilang paglalarawan ng hindi inaasahan. May mga kwento ng mga taong dumating sa kanya na pagod ang isip pagkatapos subukang magpautang, humingi ng tulong at maglunsad ng mga mapanganib na negosyo. Nang wala nang gumagana, dasal na lang ang natira at sa sandali ng pagsuko, may bagong simula ang naganap.
Isang negosyante sa kalagitnaan ng edad ang nagkwento na malapit na niyang isara ang kanyang maliit na tindahan. Dumaong ang mga utang, nawala ang mga customer at kinain siya ng hiya sa pagkabigo. Nang magdasal kasama si Padre Pio, wala siyang narinig na malalaking pangako, tanging isang linya, lakas loob, babalik ang para sa'yo. Pagkalipas ng ilang araw, hinanap siya ng isang lumang supplier para bayaran ang isang nakalimutang utang mula sa mga nakaraang taon. Sa perang iyon, naayos niya ang kanyang mga bill at napanatili ang kanyang tindahan. Para sa kanya walang duda, ang dasal ang umakit ng biyaya. Isa pang kwento ay mula sa isang inang mag-isa na nakikita ang mga anak na natutulog ng gutom. Naglakbay siya ng mga kilometro para makita si Padre Pio kahit hindi alam kung paano makakauwi. Sa kumpisalan, ang tanging nasabi niya ay, "Kailangan ko ng tulong." Tiningnan siya nito ng tahimik, binasbasan at sinabi, "Magkaroon ng pananampalataya, darating ang tinapay." Pag-uwi, nakita niya ang isang basket ng pagkain na iniwan ng hindi alam kung kanino galing. Sa parehong araw nakatanggap siya ng alok ng trabaho na nagpabago sa takbo ng kanyang buhay. Ang mga kwentong ito ay nagpapakita na ang perang darating ay hindi lang tungkol sa numero sa bank account, kundi tungkol sa dignidad na naibalik. Tungkol ito sa kakayahang maglagay ng pagkain sa mesa, magbayad ng mga atrasadong bill, huminga ng walang bigat ng hiya. At ito ang isa sa pinakamalaking biyaya ng pananampalataya. Ibinabalik sa tao ang katiyakan na hindi sila ipinanganak para maghirap, kundi para maranasan ang kasaganaan mula sa Diyos. Pero hindi natin maaring baliwalain ang bigat ng laban. Marami ang dumating kay Padre Pio na hindi lang natalo ng utang, kundi ng mga masasakit na salita na narinig nila sa buhay. Hindi mo kailanman makakaya. Ang pera ay hindi para sa iyo. Ang buhay mo ay kabiguan. Ang mga salitang ito ay naging mga tanikala na hindi nakikita, na nagkukulong sa kanila sa isang mentalidad ng kahirapan. At dito nagaganap ang tunay na laban sa espiritual, hindi lang laban sa kakulangan sa material, kundi laban sa mga kasinungalingan na tumitira sa puso. Si Padre Pio, sa kanyang dasal at pamamagitan, ay tumutulong na basagin ang mga tanikalang ito. Ipinapaalala niya na bawat tao ay anak na mahal ng Diyos, tagapagmana ng pangakong walang sino mang makakapawi. Ang pagbabago ng mentalidad na ito ang tunay na susi sa pagbubukas. Isipin mo saglit na ikaw ay nasa harap ng isang taong parang nakikita ang higit pa sa ipinapakita mo. Dumating ka na may hiya, tinatago ang iyong mga utang at kabiguan, pero ang taong iyon ay tumingin sa mata mo at sinabi, "Hindi ikaw ang iyong kakulangan. Magtiwala dahil inihanda na ng langit ang sagot mo." Iyon ang karanasan ng marami sa harap ni Padre Pio at baka ito rin ang karanasan mo ngayon. Baka nakikinig ka sa bidyong ito ng tahimik, hindi sinasabi kanino man, dala ang isang nakatagong bigat. Pero alamin mo, ang maikling dasal na ito ay maaaring maging punto ng pagbabago na hinintay mo. Ang sikreto ay maniwala, itago sa puso at hayaang ang langit ang bahala sa iba. Narating natin ang pinakamatinding bahagi ng paglalakbay na ito, ang sandali kung saan sinusubok ang pananampalataya hanggang sa dulo. Marami sa mga hinintay si Padre Pio ay nasa ganitong punto, pagod, puno ng utang, napahiya. Sinubukan na nila ang lahat ng pintuan ng tao, pero lahat ay nagsara. Ang puso ay mabigat sa pakiramdam ng pag-abandona, parang ang katahimikan lang ang sagot. Sa katahimikang ito naging tinig si Padre Pio, hindi sa mahabang talumpati, kundi sa simpleng kilos, malalim na tingin at mga dasal na puno ng kapangyarihan. Ang mga tao ay pumapasok sa kanyang kumpisalan na hindi alam ang sasabihin. Umiyak lang sila at siya sa iilang salita ay sumagot, "Lakas loob, ang Diyos ang magbibigay." Iyon ang sandali kung saan may supernatural na nangyayari. Isang babae ang nagkwento na pagkarinig ng mga salitang iyon, para bang may nabasag na tanikalang hindi nakikita. Pagkalipas ng ilang araw, ang hinintay niyang bayad na ilang buwan ng delayed ay biglang napalaya.
Isa pang kwento ay tungkol sa isang lalaki na pagkatapos ng basbas ni Padre Pio, nakatanggap ng hindi inaasahang mana mula sa isang nakalimutang dokumento sa notaryo. Para sa kanilang dalawa, walang paliwanag na pantao. Ang meron ay ang konkretong karanasan ng makitang darating ang pera sa tamang oras. Ito ang rurok kapag ang tensyon sa pagitan ng kawalan ng pag-asa ng tao at ng biyaya ng Diyos ay umabot sa sukdulan. Ito ang sandali kung saan parang lahat ay nawala na, pero biglang may bumukas na puwang, isang pintuang natanggal ang kandado, isang yaman na napalaya, at ang dating kahihiyan ay nagiging kwento ng pananampalataya. Dito natin nauunawaan ang lakas ng salitang Epheta, ang buksan mo. Dahil hindi lang ito tungkol sa pagbubukas ng tainga o bibig, kundi sa pagbubukas ng mga daan ng buhay, pagbubukas ng mga bank account na natigil, pagbubukas ng mga nakalimutang kontrata, pagbubukas ng mga pagkakataon sa trabaho, pagbubukas ng pag-asa sa puso, at hindi labis na sabihing nangyayari ito sa harap ni Padre Pio. Marami ang umalis doon na may katiyakan na may nagbago na sa hindi nakikita. Hindi nila alam kung paano o kailan, pero alam nila na ang sagot ay paparating na. At pagkatapos ng ilang panahon, ang sagot na iyon ay nagpakita, ang pera ay dumating, ang kontrata ay napirmahan, ang kabuhayan ay nagkatotoo. Baka naririnig mo ang mga salitang ito at nakikita ang sarili mo sa sakit na ito. Baka sinubukan mo na ang lahat pero walang gumana. Baka nanahimik ka na dahil sa hiya, hindi sinasabi kanino man. Pero itong mensahe ay para sa iyo. May buksan mo na inihanda para sa buhay mo. May biyaya na maaaring magpakita ngayon. 2 minuto ng dasal ay parang maikli, pero kapag galing sa tunay na pananampalataya, kayang magpalihis ng mga bundok. Ang sikreto ay idasal ng buong puso sa katahimikan nang hindi ipinapamalita. Itago sa pagitan mo at ng Diyos. Dahil ang sikretong milagro ay may oras para ipanganak, at ang oras na iyon ay maaaring ngayon. Pagkatapos ng rurok, nagsisimula ng magbago ang tono ng kwento. Ang kawalan ng pag-asa ay nagbibigay daan sa malalim na ginhawa. Ang katahimikan ng mga umiyak ng lihim ay napupuno na ngayon ng pasasalamat ng mga nakakita ng biyaya na dumating ng hindi inaasahan. Kung dati ay mabigat ang isip, ngayon ang puso ay nagbubukas para huminga ng kapayapaan. Maraming kwento ang nagpapatunay nito. Mga taong pagkatapos ng maikling dasal na inspirasyon ni Padre Pio, nakakita ng mga solusyong hindi nila inasahan. Hindi ito tungkol lang sa pera, tungkol ito sa dignidad. Tungkol ito sa kakayahang tumingin sa mata ng pamilya ng walang hiya. Tungkol ito sa kakayahang maupo sa mesa na may tinapay, kanin at pag-asa. Isang batang manggagawa ang nagkwento na pagkatapos humingi ng pamamagitan ni Padre Pio, tinawag siya para sa isang interview na 2 beses ng tinanggihan. Nakuha niya ang trabaho at kasama nito ang pagkakataong ayusin ang kanyang buhay. Isang byuda naman ang nagsabi na pagkatapos ng tahimik na dasal sa harap ng imahe ni Padre Pio, nakatanggap siya ng tawag mula sa bangko na nag-aalok ng renegosasyon na halos nagpabawas ng kalahati ng kanyang utang. Para sa kanilang dalawa, higit pa sa pagkakataon, ito ay sagot mula sa Diyos. Ang mga pangyayaring ito ay nagpapakita na ang dasal ay hindi pagtakas mula sa realidad, kundi isang paraan ng pagbabago ng realidad. Ang perang darating ay hindi nangangahulugang instant na kayamanan, kundi ang konkretong karanasan na hindi iniiwan ng langit ang kanyang mga anak. Kapag hindi inaasahan, may nangyayari. Isang kontrata ang napalaya, isang tulong ang lumitaw, isang pinto ang nabuksan. Pero ang milagro ay hindi limitado sa material na aspeto. Mayroon ding pagpapanumbalik ng pagkatao. Ang dating naniniwalang masyado silang maliit, walang kakayahan o natalo, ay nagsisimulang makita ang sarili bilang anak na mahal, tagapagmana ng mga pangakong mas malaki kaysa sa anumang bill o utang. Tinulungan sila ni Padre Pio na muling matuklasan ang katotohanan ito. Hindi ka tinutukoy ng iyong kakulangan, kundi ng biyaya na nasa loob mo. At baka ito ang pinakamalaking pagbabago. Dahil kapag naunawa
kaunawaan ng puso na hindi ito ipinanganak para mabuhay sa kakulangan, nagsisimula itong makaakit ng mga bagong pagkakataon. Parang nililinis ng pananampalataya ang mga mata at inihahayag ang mga daang nakatago. At bigla, ang taong halos sumuko na ay nakakahanap ng lakas para subukang muli, tapang para tumayo at tiwala para maniwala na ang imposible ay maaaring mangyari. Ito ang punto kung saan ang kwento ay nagiging kwento ng pananampalataya. Ang dating umiyak ng lihim ay ngayon ay nagbabahagi ng malakas. Nakaranas ako ng biyaya. Nakita ko ang sagot na dumating. Naranasan ko ang buksan mo ng Diyos. At ang kwento ng pananampalataya na ito ay hindi lang para sa mga nakaranas, kundi para rin sa mga nakikinig dahil pinapapanibago nito ang pananampalataya sa maraming iba pang puso. Kung nagsasalita ang mensaheng ito sa iyo, huwag itago para lang sa sarili. Ibahagi sa comments kung ano ang gusto mong makitang mabuksan sa buhay mo o ikwento ang isang biyayang natanggap. Ang iyong salita ay maaaring maging palatandaan na kailangan ng ibang tao para hindi sumuko. At kung nararamdaman mo sa puso, mag-subscribe sa channel para patuloy na makisabay sa mga kwento ng pananampalataya, pag-asa at pagbabago. Sa buong paglalakbay na ito, nakita natin na ang pananampalataya ay hindi isang abstraktong ideya, kundi isang konkretong puwersa na humihipo sa pang-araw-araw na buhay. Si Padre Pio ay naging saksi nito. Ang kanyang buhay ay naging palatandaan na nagmamalasakit ang Diyos sa bawat detalye, kasama na ang mga bagay na tahimik na bumibigat, ang mga utang, ang kabuhayan, ang mga alalahanin na nagpapawala ng tulog. Kaya naman, ang videong ito ay hindi lang tungkol sa mga kwento ng nakaraan. Ito ay isang imbitasyon para maranasan mo ngayon ang parehong pagbubukas. Ang huwag sabihin kanino man ay hindi isang bawal na sikreto, kundi isang paalala na ang ilang biyaya ay namumulaklak sa katahimikan. May mga milagrong nagpapakita kapag itinago mo ang iyong dasal sa pagitan mo at ng Diyos. At ito ang sama-sama nating mararanasan, isang maikling dasal, 2 minuto pero puno ng kapangyarihan. Hindi mahalaga ang laki ng iyong pangangailangan. Maaaring ito ay isang mabigat na utang, isang atrasadong bill, isang nawalang trabaho o simpleng pagnanais na huminga ng payapa. Kapag tunay ang pananampalataya, 2 minuto ay sapat na para maigalaw ang langit. Ang perang darating ay hindi nangangahulugang madaling kayamanan, kundi ang tunay na karanasan ng mga bukas na pinto. Isang kontratang bumalik, isang bayad na nakalimutan na napalaya, isang trabahong lumitaw, isang tulong na hindi inaasahan ang lumabas. Ang mga palatandaang ito ay mga konkretong sagot mula sa biyaya ng Diyos. At kapag nangyari ito, walang duda, ang pananampalataya ay nagiging kwento ng pananampalataya. At dito gusto kong gawin ang huling imbitasyon. Mag-subscribe sa channel, hindi lang para sundan ang mga bagong video, kundi para makisabay sa isang komunidad na naniniwala sa lakas ng dasal at sa kapangyarihan ng mga kwento ng pananampalataya. Sa comments, ibahagi kung ano ang gusto mong mabuksan sa buhay mo. Ang iyong kwento ay maaaring maging spark na magpapasiklab ulit ng pananampalataya ng isang taong malapit ng sumuko. Naway mamarkahan ang tahanan mo ng kasaganaan at kapayapaan. Naway hindi na kailanman maging walang laman ang mesa mo. Naway maliwanagan ang isip mo ng pag-asa at makahanap ang mga hakbang mo ng mga bagong daan. Naway maranasan mo mula ngayon ang sarili mong buksan mo, ang oras kung kailan gumagalaw ang langit at dumarating ang biyaya. At kapag nangyari ito, dahil mangyayari ito, bumalik ka rito at ikwento. Dahil ang bawat kwento ng pananampalataya ay isang apoy na magpapasiklab ng isa pang apoy. Ang bawat tagumpay mo ay magiging tagumpay rin ng mga maniniwala kasama mo. Nasa huling hakbang na tayo ng salaysay na ito. Pero tandaan, ang pagtatapos ng bidyong ito ay hindi ang katapusan ng iyong paglalakbay, kundi ang simula ng isang bagong panahon. Kung hanggang dito ay naramdaman mo ang muling pagsiklab ng iyong pananampalataya, alamin mo na ito ang unang palatandaan na nagsimula na ang langit
na kumilos. Ang buhay ni Padre Pio ay nagpapakita na ang imposible ay maaaring mangyari. Hindi siya nangako ng madaling kayamanan, pero itinuro niya na ang tapat na dasal ay kayang magpalihis ng pinakamalalaking bundok. Ilan ang dumating sa kanya na walang dala pero umalis na mayroong lahat ng kailangan nila. Ilan ang nagtago ng luha sa katahimikan pero kalaunan ay nagkwento ng may galak na ang biyaya ay dumating sa tamang oras. Kaya naman ngayon, huwag kang magduda. May buksan mo na inireserba para sa iyo. May sandali na inihanda kung kailan ang mga nakatrangkang bagay ay magbubukas. Maaring ito ang trabaho ng iyong mga pangarap, ang bayad na parang nakalimutan na, ang hindi inaasahang renegosasyon, ang tulong na darating mula sa lugar na hindi mo inakala. Maaring ito rin ang panloob na lakas na kulang para makapagsimula ulit. Lahat ng ito ay palatandaan na hindi ka nag-iisa. Itago sa puso ang 2 minutong dasal na ito. Gawin mo itong sikreto sa pagitan mo at ng Diyos. Huwag ipamalita, huwag sabihin kanino man. Dahil ang pinakamalakas na biyaya ay ipinapanganak sa katahimikan at namumulaklak kapag hindi mo inaasahan. At kapag dumating ang sagot, tandaan mong magpasalamat. Bumalik ka rito at ibahagi sa comments ang nangyari. Ang iyong kwento ng pananampalataya ay magiging buhay na patunay na ang pananampalataya ay nagbabago ng realidad at maaaring maging dahilan kung bakit muling maniniwala ang iba. Kung hindi mo pa ginagawa, mag-subscribe sa channel. Dito, palagi kang makakahanap ng mga kwento, dasal at pagninilay na nagpapainit sa kaluluwa at nagpapakita na patuloy pa rin ang mga milagro. Naway mamarkahan ang buhay mo mula ngayon ng isang bagong kapaligiran. Hindi na ng takot kundi ng pag-asa. Hindi na ng kakulangan kundi ng biyaya. Hindi na ng mabigat na katahimikan kundi ng pasasalamat. Naway maranasan mo ang iyong sariling huwag sabihin kanino man na itinatago sa lihim, ang dasal na nagbukas ng mga daan at kalaunan ay masasabi ng malakas. Nakita ko ang perang darating, nakita ko ang biyaya ng Diyos.